Ganitong pancake yung nakasanayan ko, kinain mo ng merienda hanggang gabi busog ka pa. Bukod sa napakasustansya na, madali lang rin po itong gawin. Tara na po at mag-umpisa na tayong magluto. Ito po ay ginadgad na cassava or kamoting kahoy. Kung sakali pong available sa inyo ang blender or food processor, much better pong padaanin nyo muna ito doon. Para lang po kung mas gusto nyong pino yung pinaka-outcome. Then, nagdagdag lang po tayo rito ng glutinous rice flour or giniling na malagkit na bigas at condensed milk. Maglalagay rin po tayo rito ng coconut milk. Kung sakaling hindi po ito available sa inyo, palitan nyo na lang po ng evaporated milk. Make sure lang po na mahalo natin itong mabuti. Then dito wala na po tayong special appliances pa na gagamitin. Yung inyong kawali lang po at sansye, kayang-kaya na po natin itong lutuin. Gagamit lang po ako rito ng 1/2 cup, nakadepende na po ito sa inyo kung gusto nyong mas maliit or mas lakihan pa. Sa ating kawali, maglagay lang po tayo rito ng kaunting butter or margarine. Kung talagang wala, maglagay lang po tayo ng kaunting mantika. Ang lakas lang po ng apoy natin dito ay medium-low heat. Then once na melted na po yan, ilalagay na po natin yung ating mixture. Then dahan-dahan po natin itong bilugin nang sa ganon hindi rin po ito ganon kakapal at mas madali rin pong maluto. Tatakpan ko po ito ngayon. Yung ganitong karaming mixture po ang ginagawa ko. Niluluto ko po yung unang side ng 5 minutes. Then once na flip or nabaliktad ko na po ito, lulutuin ko naman po ng 4 minutes. Nakadepende pa rin po talaga ito sa inyo kung gusto niyo pong medyo puti lang yung pancake or mas toasted po ito. Sa akin po, ganito po yung gusto kong luto. Ngayon pa lang po, napakabango na nitong ating niluluto. Pwedeng-pwede na po natin itong kainin. Pero ako kasi, may ginagawa pa po ako rito at may hinahalo pa ako bago ko po ito kainin. Mas sumasarap pa po kasi ito para sa akin kapag papahiran ko po ng kaunting margarine. Then lalagyan ko po ng bagong kayod na niyog at gagadgaran ko po ng keso. Sa mga pinatikim ko na po nito, na-amaze talaga sila kung gaano po ito kasarap. Simple lang po yung mga sangkap na ating ginamit, pero yung outcome, tingnan nyo naman po. Tips nga po pala para sa mga bumibili ng fresh na kamoting kahoy at ginagadgad po ito para hindi na po kayo laging gumagawa nito, may stock na po kayo. Pwede nyo po itong i-store sa inyong freezer na tatagal po ng ilang buwan. At sa inyong chiller na tatagal naman po ng hanggang 1 linggo. Ganyan po yung ginagawa ko. Bumibili po ako ng 2 hanggang 3 kilo para isang balatan lang ito. Then isang gadgaran lang para naman po anytime ko ito kailanganin may naka-store po sa aming ref.